Magandang hapon mga kalapatids. Nandito nga pala ako sa may sukat dito sa lugar ni Mr. Luigi Chua. Si Luigi Chua nga pala mga kalapatids, nagpa-repair nga pala. So ang una niya nakausap si Idol Paulo Balbar, tapos ini-repair lang niya ako sa kanya. Kaya nung nai-repair niya ako sa kanya, nagkausap kami ni Luigi Chua. So pinuntahan ko na siya rito sa lugar niya rito sa loft para magpa-repair ng loft niya, kasi yung loft niya pagka nag-uulan, so pumapasok yung tubig mga kalapatid. So ni-repair ko yung mga dapat i-repair. Yung may re-repair lang, kung kaya ko pagandahin, ayusin ko mga kalapatid. Pero kung talagang hindi na kaya pagandahin, wala akong magagawa. Pero gagawa ko pa rin ng paraan. So ito mga kalapatid, papakita ko sa inyo yung kinalabasan. So ito palang portion na to mga kalapatid, hindi ko ni-repair ito. So nilagyan ko lang ng brace yung ilalim ng lock, kasi bumabagsak na yung pinaka-flooring niya. So ito lang pala yung mga ni-repair ko mga kalapatid. So yung pinto na to mga kalapatids, dati na to dito. Yung pinto na to, wala akong ginalaro ito sa pinto. So kung makikita nyo itong portion na to mga kalapatids, yung pintuan na to at saka itong mga kahoy na to at saka itong mga color sheet na to mga kalapatids, ang nakalagay dati dyan dito sa lugar na to is hardiplex. So yung mga hardiplex nagkasira-sira na, tapos dito yung screen lang sa manok ang nakalagay, yung galvanized. So yung dito rin mga kalapatids, ganun din, mga screen lang ang nakalagay dito. Lahat na yan, ang nakalagay dyan, hardiplex at saka screen. So pagka umulan mga kalapatids, pumapasok kasi ito naka-open. Ayaw naman itong ipasarado ni Sir Luigi Chua, kasi ang gusto niya, yung kalapati raw presko. So ako nang gumawa ng diskarte. So ito mga kalapatids, nilagyan ko na lang ito ng kahoy kesa naman doon sa screen na nangangalawang na. Pinalitan ko na lang ng ganito para medyo maganda tingnan. Tapos yung hardiplex, pinalitan ko ng ng color sheet para pang matagalan, kasi yung hardiplex mga kalapatids, pagka naaarawan at nauulan na yan, madaling masira ang hardiplex. Mas maganda pa rin ang color sheet kaysa sa hardiplex. So ito mga kalapatids, ayan. Ito nga pala yung yung unang kwarto mga kalapatid. So hindi ko na muna ipapakita yung loob kasi hindi pa nalinis ng loftman, meron pang mga gamit dito. Pero ito, naayos ko na to kung ano yung forma nung sa mga kabilang kwarto, ganun din ito, pares na. Ayan mga kalapatid. So ito pala yung second door niya ng pang north o kaya ng pang south. Ito mga kalapatid to. Yan. Ito yung plywood na to, pinalitan ko na to kasi dati pag nakalagay dito mga plywood na, so bulok na, gawa nga na pagka umuulan pumapasok yung tubig. Medyohan ko naman yung problema ni Sir Luigi Chua. So ito mga kalapatid, kung nakikita nyo dati itong ventilation na to, ito wala ito dati, ganito yan plain lang siya na hardiplex mga kalapatids. Ngayon sabi sa akin ni Sir Luigi Chua, ako na rawang balang dumiskarte. So ito, nilagyan ko ng ventilation. Nilagyan ko siya ng screen na pino, yung para sa lamok, para yung mga balahibo hindi lumalabas doon. Tapos nilagyan ko ng saro sa ilalim para yung mga balahibo nandito lang, bago nilagyan ko ng kahoy doon sa labas. So eto, kung ano lang mga kalapatids, yung mga naituturo ko, yun lang yung mga na-repair ko dito sa loob ni Sir Luigi Chua. So dito tayo sa may kabila. So ito yung pang north section niya, tsaka yung isang north section na dito sa kabila. So ito nga pala yung pang south ni Sir Luigi Chua. So ito mga kalapatid, kaparehas lang ito nung nasa kabila. Ayan ito yung pang south niya. So nilagyan ko rin siya ng ventilation dito. So para naman mga kalapatid, hindi naman mainit at maganda yung ventilation ng mga ibon. At wala namang inireklamo sa akin si Sir Luigi Chua about sa ventilation. Okay daw, sabi niya. So papakita ko naman yung sa may dulo, yung last section mga kalapatid. So ito pala yung last section mga kalapatid. Mga kalapatid, kung makikita ninyo, yung ventilation niya paikot, yung sa una kong sinabi doon sa first door doon, ganito rin yung pagkakagawa doon. Meron din ventilation dito at pinagyan ko din ng ventilation doon. Ayan mga kalapatid, siya ganyan. So rito mga kalapatid, mababasa lang ito ng ulan, yung talagang malakas na malakas yung malakas yung hangin at
merong ano, at merong ulan na kasama, yun maanggihan lang ito, pero hindi ito mabababad mga kalapatids. May papakita ko yung sa likod. So meron nga palang ano, mga kalapatids, mga tirang materyales si Sir Luigi Chua na mga tubo. At ginawa ko na lang tindang buwan, kaya sa mga scrap sa akin mga kalapatids. Ayan, nilagyan ko yan. Tsaka dito nilagyan ko. Ay mga kalapatids. Dito sa likod, ipapakita ko yung ginawa kong ventilation pa rito sa likod. Lahat natin ng loob na ito mga kalapatids, puro hard deflex sa harapan, sa loob ng loob, puro hard deflex, at saka sa likod ng loob, puro hard deflex. Eh, hindi pa pwedeng hindi na siya palitan kasi gawang nabubulok na, baka makadisgrasya ng tao, baka meron mapagsakan. Number 1, yung loob man niyang pogi. Ito mga kalapatids. So ito mga kalapatids, pinalitan ko ng long span. Tapos nilagyan ko siya rito ng pangharang sa ulan para pag tumama yung ulan dito mga kalapatids sa meron long span, nilagyan ko siya nito para dito lang tutulo at babagsak dito mga kalapatids. So hindi ganong mababasa yung loob. Meron nakagadarang sa may ibabaw. So ito mga kalapatids, yung nakikita nyo catwalk na to, wala dati yan. Ang gusto ni Sir Luigi Chua, lagyan ito ng paikot. Sabi sa akin, ako na raw dumiskarte, kaya diniskarte yung kulit. Pero ako lang mag-isa ang gumawa nito. So meron naman siya lockman dito. Pagka nangailangan ako ng tulong, nagpapabot-abot ako sa kanya. At yun nga, at nakakatulong siya sa akin. So wala namang ginagawa yung lockman, kaya yun. Kaya sabi niya, pag last daw siyang ginagawa, tutulong daw siya. Ayan mga kalapatids, so nilagyan ko siya ng catwalk o hallway, paikot dyan. Ito, dating hard deflex, ginawa kong long span mga kalapatids. Ayan. Ayan mga kalapatids, ventilation yan, buhat dun sa left side hanggang dito sa may back. Diretso yan, hanggang dun sa may dulo, dun sa right side. For ventilation yan. Eh, kung mapapansin ninyo kung bakit kung naiiba yung kulay nito, wala na kasi kami mabiling ganitong kulay na kulay green na color sheet. Kaya nakita kami ito na lang yung magamit kaysa wala akong magawa ay mga kalapatids. So, mas matibay na ito ngayon kaysa sa hard deflex. Ay mga kalapatids, nakahang lang itong catwalk na to. Hindi ko siya nilagyan ng poste, isang poste lang, maliit lang. Pero ito nakahang lang. Ginawa ko lang ang paraan yan. Ayan o. Mga kalapatids, ayan o. Ito yung sa right side niya mga kalapatids. At ito rin yung ventilation niya. So ang number 1 daw pinapasukan ng tubig dito daw sa may ibabaw na to. So nilagyan ko nito, once napasukan pa ito ng tubig, re-remedyoan ko ulit. Pero sigurado ako dito papasok ng tubig yan mga kalapatids. Yan. Pagka meron na sira rito sa loob niya, madaling i-maintenance ng lockman o kukuha siya ng trabador kung busy ko. I-check mo. Kung hindi naman ako busy mga kalapatids, pwede naman niya ako kung mag-repair ulit dito sa loob niya mga kalapatids. Ayan o. Yan, medyo okay. Dati wala yung catwalk na yan, paikot. Medyo ko lang yan. Almost 1 month ko rin ginawa mga kalapatids. Ako lang mag-isa ang gumawa. Palang access na ito mga kalapatids. Ito, para ito sa dito sa catwalk sa labasan. If either na merong sira yung loob niya, magbe-maintenance. Ito na yung daanan mga kalapatids. So, ipapakita ko sa inyo yung landing board niya kung saan nakalagay at kung saan ko nilipat. Yung before and after mga kalapatids, papakita ko sa inyo. Ito mga kalapatids, kung nakikita ninyo yung bakas ng pinag-buildingan ko na to, ayan. Ayan yung bakas ng biyak na yan hanggang dito. Yung landing board niya dati mga kalapatids, dito nakalagay yan. So yun nga, ang gusto ni Sir Luigi Chua, i-upgrade ko yung loft niya na naiayos ko hanggat kaya kong ayusin, pagandahin ko raw ng konti. Para naman maganda sa paningin kahit papaano. So ang ginawa ko nga, tinanggal ko na yung landing board dito at nilipat ko na sa may dulo. Tapos nilagyan ko ng waiting area yung loft niya. At makikita nga ninyo, katulad ng sinabi ko mga kalapatids, yung before and after makikita nyo kinalabasan. So dito nga pala nilagay mga kalapatids yung landing board niya. Ayan, dito ko nilipat. Yan. Tapos naka-i-lock siya. Tapos yung waiting area nilagyan ko sa taas. Na dati wala namang waiting area. Ito mga kalapatids, simpleng hagdanan lang mga kalapatids, pero sigurado tatagal. Ito pala yung waiting area. Eh ano, pasensya na kayo, hindi ko mapapakita yung loob mga kalapatids kasi wala si Sir Luigi Chua. Eh yun yung hindi niya naiwan sa lockman niya yung PC. Ito,
Balik ito, sliding window, sliding door, doon sa meron likod. Fix lang na glass, tapos doon sa may left side and right side, sliding window siya mga kalapatid. Ang size pala nito, kung di ako nagkakamali is 6 by 5 ang size nito mga kalapatid. Ayan. Makikita ninyo rito sa loob. Ang pinalagay ko sa kanya is vinyl mga kalapatid sa sticker. Ayan o. Ayan o, kaganda o. Kaganda ng flooring niya o. At take down mga kalapatids, nilagyan na niya ng aircon, makikita ninyo. Kasi yun daw airpad niya mga kalapatids, mahilig din sa ibon. Pagka Sunday, pagka derby na, nag-aabang sila magtatay. So, dati kasi mga kalapatids, nag-aabang sila magtatay doon sa isang section ng loob. Inaalis sila yung mga ibon, yun ang ginawa nilang waiting area. Ngayon, ang pinagawa sa akin waiting area ni Sir Luigi, ako na raw gumawa ng paraan. Ang ginawa ko, dito ko nilagay sa may dulo nito. Kaya yung landing board niya, tinanggal ko doon at ilipat ko rin sa may dulo na yun mga kalapatids. Kasi kung hindi ko tatanggalin yung landing board doon sa portion na to, hindi ko mailalagay yung hagdanan. Mailagay ko man yung hagdanan, tatama naman yung aakyat doon sa landing board kung hindi ko ililipat doon. And then, ito pala yung sinasabi kong ginawa ko na solusyon, yung pagpasok ng tubig mga kalapatids. Ito mga kalapatid, yung makikita yung kabuuan ng yero na to, dati wala yan. Ang nakalagay lang dito, yung buong APR niya, puro steel matting lang na yan. Oh. Kaya pagka umuulan, humahangin, yung tubig pumapasok. Ngayon, so malapit na akong matapos, sabi ko kay Sir Luigi, gusto mo, lagyan ko ng bubong yung sa may ibabaw para kalahati na lang yung APR ng merong yero at merong masisinaga ng araw para hindi papasok ng tubig. Kaya mga kalapatid, sinagyan ko niyan yung kalahati ng aviary. So ngayon, hindi na pinapasokan ng tubig. Ito na yung nagsisilbing naging bubong na aviary para hindi mababad yung buong loob mga kalapatid. Mga kalapatid, paano? At ako'y magpapalam na sa inyo. At pasensya na kayo kung medyo mahina yung imaririg din sa pagbablog ko kasi malakas yung hangin ngayon. Gawa kasi na meron paparting na bagyo. Nagpapasalamat pala ako kay Sir Paulo Malvar na nabigyan ako ng trabaho na siyang nag-repair sa akin kay Sir Luigi Chua para i-repair ko yung loft ni Sir Luigi Chua. Sir Paulo Malvar, idol, maraming salamat pala sa iyo. At nagpapasalamat pala ako sa mga subscriber ko na walang sawang sumusuporta sa akin. Sa lahat ng gusto lang magpagawa sa akin at mag-inquire lang kayo, i-schedule ko lang kayo at ako na humingi ng pasensya sa inyo kung natatagalan ako dun sa schedule na binigay ko sa inyo mga kalapatids. Hanggang sa muli mga kalapatids, Mark Aguilos ng Kalumpit, Bulacan. Thank you. Shoutout nga pala kay Kaloy Kulokoy na kay Marlon Mr. Jesalva. Pogi, wala ka naman sasabi na-shoutout na kita. At shoutout nga pala sa loob ni Sir Luigi Chua, ang pinakamagandang lalaki dito sa may sukat. Paano mga kalapatids, hanggang sa muli, Mark Aguilos. Thank you. Morning kalapatid, dito nga pala ako sa sukat o sa Muntinlupa rito sa lugar ni Mr. Luigi Chua. Pinapaayos siya sa akin itong loft niya, pinapa-repair niya. Ang haba pala ng loft niya na to is 30 feet by 10 feet yung lapad niya, hindi pa kasama yung aviary. So kung makikita ninyo mga kalapatid, walang ventilation yan. So pagka tanghali, nakakaramdam na ako ng init dito, kaya sabi ko sa kanya, ako lang bala didiskarte. So pinagkatiwala sa akin ni Sir Luigi. So yung kabila, nabutas ko na, nalagyan ko na ng mga 1x2 na kahoy. So dito, ang plano ko, nalagyan ko lang ito ng screen na para sa lamok. Kasi subdivision to, medyo masela yung subdivision. Sabi ko sa kanya, bigyan namin ng screen na para sa lamok, para yung balahibo. Hindi lalabas dun sa kabila. So ang ginawa ko, nilagyan ko siya ng suro dito sa ilalim. Nilagyan ko siya ng magiging pinaka-ventilation yun ng screen. Nilagay ko dito sa ibabaw mga kalapatid. So pagka ito natapos mga kalapatids, makikita ninyo mga kalapatids. Mga kapatid, ito, bubuksan ko na. Ito nga pala hard duplex. Ito yung hard duplex na mamahalin. Ang size niya 4x8x316.
Hindi siya katulad ng mga ordinary Hardiflex ito. Hindi basta-basta napupunit kahit makati mo siya ng buo, kahit medyo mag-corn, hindi napupunit. Ito matibay ito. Maganda ito mga kalapatids, pang kisame. Ma-advise ko naman sa inyo mga kalapatids, kung gagamit kayo sa loob ninyo na pang-walling sa labas, kung gumamit kayo ng Hardiflex, dapat pairan ninyo ng ng waterproofing, yung flexiban para matibay. Kung kaya nyo gumamit ng long span. Okay mga kalapatids, napaklas ko na. So ilalagay ko na yung screen na para sa lamok para hindi makalabas yung balahibo ng kalapati. Mga kalapatids, maganda yung Hardiflex kung sa maganda. Kaya lang, ang Hardiflex kasi, pag hindi nyo nilagyan ng waterproofing or ng flexiban, pag ginamit nyo sa wall ng kulungan sa labas, madaling masira. Pag naarawan, lumulutong. Pag naulan, lumulutong, tsaka tumatagos yung tubig. Pagka nabasa, nagmumuhay sa loob. Kaya, ang maganda dyan sa dyan sa Hardiflex, dapat pinupunasan yung flexiban sa labas, mga kalapatids. Para kahit umulan, hindi magmumuhay sa loob ng kulungan. Yung tubig na magagaling sa labas, hindi sisipsipin ng Hardiflex na papunta doon sa loob. Dito mga kalapatids, harap ko lang ito ng screen. Mamaya mga kalapatids, makikita ninyo. Ito mga kalapatids, ilagay ko na yung screen na para sa lamok. Walang balahibong nakakalabas. Yung mga balahibo na yung mga kalapatids, dito na lang may ipon yan. May monitoring ng loob. So, hindi na kayo problema sa kapitbahay ninyo kung maselan. So ngayon, pag nakakita siya ng balahibo sa labas, mag-compare niya lang siya kung sino may alaga ng mga maya. Sakalin lang yung mga maya. Meron lalabas sa balahibo dito manggagaling sa itaas, hindi na manggagaling dito sa loob. Meron man lalabas sa balahibo dito mga kalapatids, hindi yung katulad ng bugso. Siguro ito, mga pailan-ilan lang. O ngayon mga kalapatids, meron na kanya idea kung sa subdivision kayo nakatira. Gusto nyo maglipad, huwag kayo magpagawa ng gantong malaking kulungan kung talagang ubod ng selan sa subdivision nyo. Yan mga kalapatids Sinamitan ko lang yan ng black screw na metal tsaka ng liston. Okay mga kalapatids, hindi naman siya ganun kaganda o ka-perfect, pero masasabi mong malaki ang in-improve kaysa yung dati.